Kumusta mga kabayan? Ginawang aksyon ni Kong Buseta na hindi makisawsaw. Ikinatuwa ni Banatbay mga kababayan. Matatandaan kasi natin na nakapag-file na po si Kong Buseta sa pagtakbo bilang senador ngayong 2025 midterm elections. Narito, pakinggan natin ang reaksyon ni Banatbay mga kababayan. Sa tingin ko, mas bagay si Colonel Busita sa Senado kesa sa Kamara. Alam niyo po, hindi natin matatawaran ang pakikipaglaban ni Colonel Busita o ni Congressman Busita para sa mga riders. Ako po ay personal na pinanunood ko po yung kanyang mga video at tinitingnan ko at talaga namang maganda ang puso ng mama na ito. Nagka-problema lang po ako doon sa One Rider Party List. Bakit kanyo? Kasi yung One Rider Party List, alam naman po natin na ginamit lamang si Congressman Busita para makapasok sa Kamara. At nung pumasok na po sa Kamara yung One Rider Party List na nagbigay ng iba pang mga kasamahan niya na naging congressman pa, ano ho ang inatupag? Ano ang inatupag? Batikusin si BP Sara Duterte nung kasama niyang mistiso na yon. Na wala namang kinaugnayan doon sa talagang tunay na pinaglalaban ng One Rider Party List. Tama, mali? Kaya sa tingin ko, yung One Rider Party List ay talaga nga namang sumablay. Sumablay sa kanilang layunin. Ngunit si Colonel Busita ay nanatiling pinaglalaban ng mga rider. Yun po ay nagustuhan ko. Kaya nga sabi ko maganda, tumakbo ka na lang ng solo, independent, at ipaglaban mo ang mga rider ng independent. Paano mo gagawin yon kung ikaw ay kailangan ng party list? Siyempre, alam naman po natin, hindi ho biro magkaroon ng party list. Kailangan ho talaga ay matindi ang bayad dyan, matindi ang gastusan dyan. At kaya gumamit si Colonel Busita ng itong party list na ito na halatang halata naman na hindi naman sa kanya kung hindi doon sa kasamahan niya. Kaya nga ang alam ko, correct me if I'm wrong, I am not sure about this. Ang alam ko po, si Colonel Busita ay second nominee, not first nominee. I'm not sure about that. Paki-double check po. Pero ang alam ko, second nominee siya. Gayunpaman, siya po ay pumasok kasi nga marami hoong bumoto. At dahil nga po syempre, ang advokasya nila ay mga rider. Sa madaling salita, ginamit po nila yung mga rider upang ang party list na One Rider ay makapasok sa Kamara. Ang problema ko, they failed to fight for the riders. Yung mama na may-ari siguro nung party list na yan, na One Rider, anong pinaglaban niya? Si Tamba. Si Tamba ang pinaglaban niya at yung batikusin, si BP Sara Duterte, ang kapal din ang mukha, no, di ba? Sana nag-stick ka na lang doon sa tunay na advokasya ng One Rider Party List, which is to fight and to have laws that would benefit ang mga rider. Hindi, nakisawsaw ka sa politika. Kuya, hindi tama yan. Hindi maganda yan. Bakit? Tandaan mo, ginamit ninyo ang rider para manalo sa party list. Di ba? Ngayon, gagamitin nyo na naman. Pero anong pinaglalaban mo, kuya? Yung totoo, anong pinaglalaban mo? Yung Tamba na yan, yung speaker nyo. Kaya nga ako natutuwa kay Colonel Busita kasi hindi siya sumausaw. Yun ang importante. Si Colonel Busita, focus lang siya doon sa kanyang advokasya. And for that, I commend you, Congressman Busita, for doing that. Maraming salamat. You did not fail the riders. Hindi katulad ho nung kasamahan nyo. Tama, mali? So, pakinggan po natin itong pagtakbo po ni Colonel Busita sa Senado. Pakinggan po natin to. Pasok. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sa ating pong lahat, magandang araw po. Congressman Bonifacio Busita po, kasalukuyang representative ng One Rider Party List, 19 Congress. Kasama si Honorable Congressman Attorney Rods Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025 national election, independent.
kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan, kasama ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Tama. Palakpakan. Gusto ko yan. Pero tama na pag-promote mo doon sa One Rider Party List. Pero maintindihan ko naman eh. Ng tatay Udanay, malaki po ang porsyento na nasisira ang buhay at kinabukasan ng mga ito. At kung hindi po natin ito pipigilan, tiyak na tiyak po, higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon. Kung bakit po, higit na tataas ang bilang ng mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya nga po, yung kasagutan ko po sa inyong katanungan, pangunahing bibigyan ko po ng attention itong pagsusulong ng batas na magtataguyod ng kaligtasan at protection ng mga kababayan nating mga motorista. Maraming Yun. So, ang tanong sa kanya, kung pag naging senador siya, ano daw ba ang kanyang isusulong? Eh, yun pa rin po ang kanyang isusulong. Protection po ng mga rider. Napaka-importante po kasi niyan, kasi nga sinasabi niya, nire-relate niya doon sa pamilya. Yung mga magulang, pagka hindi ho na-protectionan yung mga rider, disgrasya, namatay, kawawa ho yung anak. Tama po yan. Kasi alam nyo ngayon, napakalaking porsyento ng ating mga kababayan ang nagtatrabaho bilang isang delivery, 'di ba? From Grab to Lalamove, Food Panda o whatsoever, angkas, kung ano pa mang mga iba't ibang riding company, 'di ba? So ibig sabihin po noon, malaking bagay sa society natin na safe ang kanilang mga magulang. Kasi pag ang pamilya nabutasan, lalong-lalo na, usually tatay yan eh doon napapariwara ang mga bata. Yun po yung punto ni Congressman Busita, na kailangan talaga ng ride and safety ng ating mga kababayan. Tuloy natin. salamat po. Sir, i-follow up ko lang po. Clarify ko rin. Sabi niyo po kanina, tatakbo po kayo as independent. Bakit po hindi kayo kakargahin ng one rider? Considering na meron din mga senador tayo na galing sa mga party list groups, kagaya or sectoral groups, kagaya po ng mga nasa Akbayan o nasa Sibak. Independent po ako sa level ng Senado, na pagtakbo ng senador. But then, mananatili po na magkasama po kami ng One Rider Party List. So, just to clarify, sir, ibig sabihin yung one rider is accredited as a party list group, pero hindi ba siya accredited as a national party? Ganun po ba kaya kayo tatakbong independent? Ano po to? Ito pong One Rider Party List. Okay, please. Kasi, Okay. Sorry, intervention ng tag team. Ayan na yung bida-bida. Yan na yung namumulitika. Ang aga naging nito, trapo, sa totoo lang. Actually, One Rider Party List po is a sectoral regional party. So I think based on legal advice, we are unable to field any senatorial candidates. I believe the party list mentioned earlier are actually political parties. So since we're not political party, we express our full support. However, Congressman Busita is restrained to run as an independent. Yun na po. Thank you. Thank you, Honorable Congressman Gutierrez. Thank you, sir. Ano pang puntalong? Okay. Tristan, Newswatch. Sir, given yung traffic, halimbawa sir, matagal ng problema ng mga tao, kayo po ba, anything new that you would like to pursue or offer po, kung halimbawa maluklok kayo sa Senado, meron po ba kayo naiisip na batas to address ito pong nararanasan ding traffic ng taong bayan? Yes, thank you, sir. Actually po, kung titingnan po natin, ang pangunahing dahilan po ng traffic natin, especially sa kamay nila po, ay yung volume ng vehicles. And bilang almost more than 30 years sa Philippine National Police at matagal po sa advokasya, ang nakikita po natin dyan, ang kailangan po talaga palakasin yung po bang enforcement, law enforcement, sapagkat kung titingnan po natin, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na maraming motorista ang walang disiplina. At hindi naman po may tatanggi
na mayroon din tayong mga law enforcers, even police officers, ay may tuturing na walang disiplina. Ibig pong sabihin, kailangan po nating palakasin yung tamang pagpapatupad ng batas. Dapat madisiplina po ang mga motorista, madisiplina ang mga law enforcement personnel para matiyak na may patupad ng tama ang batas. Sa ganung pamamaraan po, natitiyak po natin ito makakatulong po para gumaan ang daloy ng trapiko, especially dito sa Kamaynilaan. At So ang sagot niya sa traffic is right enforcement o yung tamang pag-enforce ng batas. Tama, pero kulang. Sa akin tama yon kasi sa totoo lang, napakarami na ho nating batas sa Pilipinas, hindi naman sinusunod. Yun lang yun eh. Ang dami na nating batas from, di ba, meron pa nga tayo anti-distraction law, di ba, yung mga bawal yung mga nakalagay dito yung yung cellphone, di ba, bawal na ng cellphone, pero wala naman sumusunod. Kasi nga, yung enforcement palakasin. Ang problema ko lang, aside from that, is dapat, sinabi niya rin yung infrastructure. Bakit? Kaya hindi nagta-traffic sa ibang bansa, it's because of lakas ng kanilang mass transportation. Ano ibig sabihin nun? Tren, di ba? Kahit sa ibang bansa, particular sa Japan. Grabe. Alam niyo bakit sinisample natin yung Japan? Japan po kasi maliit. Japan, maliit. Sobrang dami ng tao. Perfect. Halimbawa ng Pilipinas. Maliit, nagsisiksikan sa Maynila, sobrang dami ng tao, pareho-pareho. Sa Tokyo, ganyan di ba? Siksikan talaga Ano ginawa ng gobyerno? Mass transportation. Maganda ang takbuhay ng tren doon. Kaya nga, whether you are rich or not rich, executive ka, talagang nakatren. Bakit kanyo? Ay kahit nga yung may-ari ng ano ba tong airline ito, nagtetren din. Bakit? Kasi nga, it will be faster. Efficient yung tren. Hindi yung pagpasok mo, bago ligo ka, paglabas mo, parang mabantot ka na, maasim ka na. Hindi ganun. Tapos mas madali talaga. And maraming bagay, di ba? Kaya nga yung mass transportation na napaka-importante. Aside from implementation of the law, kailangan yung implementation of the law mahigpit. Kaya lang, if you're saying implementation of the law, therefore, dapat taasan mo ang parusa doon sa mga hindi susunod dun sa batas. Pangalawa, taasan mo ang parusa doon sa magpapa-implement ng batas na mali. Ibig sabihin, halimbawa lang, 5,000 ang bayad sa hindi pagsunod sa, kunwari lang hindi ako sure Ang alam ko kasi mas mababa pa 5,000 na kunwari doon sa, 5,000 sa bus lane, di ba? Tapos 10,000, something like that. Taasan mo pa yan para talagang sumunod ang tao. Pangalawa, pag hindi in-implement at hindi hinuli nung traffic enforcer, siya naman ang i-penalize natin ng 5,000 din. Di ba? So, it's either ikaw na hindi sumusunod sa batas o yung nagpalagpas. Di ba? Na gano'n para talagang mahigpit. Di ba? Parang mahigpit. Talagang matatakot ka. Kung ikaw, traffic enforcer, grabe ito. Talagang ipapatupad ko batas ito. Bakit? Ako mismo Yari ako. Di ba? O kaya naman, pag pulis, o di kaya ako sinuman, di ba? Alam mo naman yung mga natin dito, siga-sigaan Mga congressman, dadaan sa bus lane. Di ba? Gawa nga ng batas. Pag ikaw, hindi sumunod, partikular ang mga kongresista, lalong-lalo na yung mga congressman na pilingero, di ba? Pag hindi ka sumunod, tanggal ka, o suspended ka, something like that. Para talagang sumunod. Yun yung sanang magandang i-implement ni Colonel Busita, ni Congressman, Senador Busita. maliban po dyan, yung po pang mga infrastructure projects natin, Yan, infrastructure projects. mga infrastruktura, ay masyadong limited na po ang space. Kaya yun na lamang po ang nakikita natin dapat pagtuunan ng pansin. Yung pong disiplina at education po
ng ating mga motorista at ng mga law enforcement personnel. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Meron pa? One last question. John? Sir, sabi niyo matagal na po kayong road safety advocate. So sa nakaraang 3 years po sa House, ano pong bills yung mga inintroduce nyo for that? That's a good question. Ganda ng tanong ni Sir. Matagal na pala kayong advocate eh. At nakailang term na rin kayo sa Congress. Ano ba nagawa nyo? Advocacy. Meron po tayo, ang pangunahing sinulong po natin sa ang House Bill 3366, Fair Traffic Apprehension Act. Maliban pa po dyan yung pong protection ng mga motors, ng mga consumers. But unfortunately, nasabi ko sir kanina sa inyo, wala po tayong naipasang batas sa parte po ng Kongreso. Yan Yan ang sinasabi ko. Di ba? Tama si Sir eh. Kaya nga daw siya tatakbong senador na. Kasi nga, para mas malaki yung boses niya. That's correct. Pero itong problema ko dito, yan ang sinasabi ko sa inyo, walang silbi itong kasama niya. Na supposedly, okay sana yung sumipsip ka dun sa speaker, pero bigyan ka ng pagkakataon na ipasa yung batas na gusto mong ipasa. Kasi tandaan ninyo, ito problema sa setup sa Kamara eh. Sobrang dami nila. And you really have to convince your, alam mo yon, yung classmate mo, yung congressman na kasama mo, ikukumbinsi mo siya para i-priority na ito. Tapos, alam mo yon, ipasa na ito, gustuhin niya yung batas na ito. Ibig sabihin, you have to learn kung paano makisama. Kung hindi ka marunong makisama sa Kamara, wala mangyayari. Eh, ang problema ko ito, yung kasama nito, nakikisama naman kay Tamba. Tagahirit, tagabanat nga kay BP Sara Duterte. Di ba? Banat ang banat kay BP Sara Duterte. Gumalaw ba yung batas na supposedly ipinaglalaban nila, yung batas na minensyon ni Congressman Busita? Hindi. So, yung pagsipsip mo, ibig sabihin ay walang epekto doon sa supposedly gusto mong batas na may pasa. So ano yung, para saan yung pagsipsip mo? Proyekto? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Para saan yung sumisipsip ka pa? Hindi kasi wala namang masama eh. I mean, kung kakailanganin mo talaga, mamuliti ka, you do it because you have something na gusto mo mangyari. Gusto mo kasi na maipasa tong batas ko. So, I have to learn how to play it. Di ba? Talagang papakisamahan mo kahit di mga masasama ugali. Diba? Kahit yung mayabang, pakikisamahan mo. Bakit? Kasi gusto mo nga maipasa yung batas mo. Pero hindi eh. Isa nang galing na sa bibig ni Congressman Busita, walang nangyari, walang naipasa. So walang silbi yung pagsisipsip nitong kasama niya. Tama, mali. Oh, di ba? po ang nagbigay ng inspirasyon sa atin para umakyat po o maging kandidato sa pagkasenador. At nabanggit po ninyo, sir, yung aking 3 years bilang representative ng One Rider Party List. Gusto ko lamang pong banggitin po sa inyo na noong wala pa po ako sa One Rider Party List at hindi pa po ako kongresista, ang natatanggap po nating tawag o complaints mula sa mga kababayan ng nating motorista ay umaabot po ng humigit kumulang 500 calls, complaints araw-araw. Pero dahil po na kapag ka po may lumalapit sa atin at ating inaaksyonan, ay bumaba po na ngayon ang bilang ng mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. More or less, 20 na lamang po araw-araw. So sinasabi niya dito, wala man kami nagawang batas, meron naman ako nagawa. 'Di ba? Na nabawasan yung mga nagrereklamo. O, kaya nga perfect na magsenador ka na lang. Kasi perfect na effective ka as individual, as a person, as independent, you're perfect. Pero yung mga kasama mo, wala talagang silbi. Sorry ha, pasensya na ha. Mga rider, nakikinig po kayo. Sigurado mapapanood nyo ito kasi si One Rider Party List ang ano. Pero yun na nga yung sinasabi ko eh. Walang silbi na supposedly itong One Rider Party List, ang advokasya niya, yung mga rider.
Eh yung isa, yung mistisong kasama nito na first nominee, na check ko, first nominee, ibig sabihin siya talaga may-ari nung party list. Huwag na tayo maglokohan kasi nananarantado tayo eh. Nabuking na nga natin yung kay yung kay Diwata na ginamit lang siya. The same thing with this. Although second nominee si Busita, pero we know na ang may-ari ay yung number one. Kasi it's always be yung number one ng may-ari. Kaya nga paulit-ulit ko sinabi sa inyo, di ba? Nung tumakbo si Mocha, hindi kami pumayag. Partikular ako, hindi ako papayag na magsasalita ka dyan, ipaglalaban mo, tas gagawin ka lang second nominee o third nominee. Ginamit ka lang. Di ba? Mangga ang tawag dun. Oh. Ito, talagang alam natin na ginamit lang din si Colonel Busita dito para manalo yung one rider. Pero hindi nakapagpasa ng batas dahil iba ang focus ng one rider party list. Iba ang atensyon nila na andun sa pag-uusig kay BP Sara Duterte. Yan ang problema ko. 'Di ba? Kaya perfect na umalis na. Hindi naman siya umaalis, sinasabi niya umalis kasama pa rin siya. Pero perfect na humiwalay na ng takbo si Colonel Busita. Sana Colonel Busita, tama na yung pagbabayad ng utang mo dito sa mga kasama mo. Wag stop promoting them. You know from your heart. Wag nating lokohin, sir. You know from your heart na ginamit ka lang para manalo ang one rider party list. Alam mo sa puso mo yun. Pero ikaw, sir, susuportahan ka ng tao because of your advocacy. Because of who you are. Not because of one rider party list. Sana lang, sir, magpakatotoo na tayo. Ipaglaban nyo na lang yung mga rider. Sigurado ako mas magugustuhan ng taong bayan at kahit yung mga non-political, mas magugustuhan ko ipaglalaban nyo na lang yung mga rider.